Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! NBI, bigong maiuwi ang itong si dating Congressman Arnulfo Teves para harapin ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. Yung NBI, pumunta po tayo para sunduin si Congressman Teves. Ano po to, no? Pasensya na kayo kung hindi ako kaisa ng mga kung sino pa man dyan sa usapin kay Teves. Alam nyo po, may kaso po si Teves, no? Siya po ay na-issuean ng warrant of arrest. Okay. Tapos tayo, para kwento lang, no? Tapos lumabas siya sa Pilipinas, nakalabas siya, naroon siya sa Timor-Leste. Hinahanap po siya, pinaghanap po siya ng otoridad. Tapos yung red ano yan, basta may tawag doon eh. Nakalimutan ko lang, basta red notice, no? Red notice ng pamahalaan ng Pilipinas. Dahil tayo po ay miyembro ng Interpol, ay lahat po ng mga kasapi ng Interpol ay inabisuhan na may wanted po si Congressman Teves dito po sa Pilipinas, no? Supposedly tayo yung nag-request di ba? Tayo yung nag-request. Kung titignan natin, pagdating po dito sa susunduin na natin through NBI, bakit hindi po natin naiuwi? Ito po mga katwiran, parang alam nyo, minsan parang pakiramdam po wala nang sumiseryoso sa Pilipinas eh, no? yung mga request natin parang wala lang. Ito yung sinabi ng NBI, no? The NBI has returned back to Philippines but failed to bring home expelled Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Bakit daw po hindi nila nakuha? Yan. Legal process po ito, sabi ng mga taga-NBI. At tayo naman bilang requesting party sa pamamagitan ng Interpol ay mag-aantay kung anong termination point of process nila doon sa kanilang bansa. Okay, kasi yung katwiran po doon sa Timor-Leste, authorities are still evaluating the request of International Criminal Police Organization o Interpol. Ayun pala yung Interpol, International Criminal Police Organization, and the country's request for the custody of the former congressman. Pinag-aaralan pa ng sa madaling salita, pinag-aaralan pa ng Timor-Leste kung yung dalawang request sa kanila, request ng Pilipinas at request ng Interpol. Tayo lang nag-request sa Interpol, di ba? Parang teka muna kayong Pilipinas meron request yung Interpol diyan eh. Di ba tayo nga yung nag-request? Kaya hindi ko alam kung may sumuseryoso pa ba sa Pilipinas sa mga request ng Pilipinas. Na-imagine ko kung yung presidente ng Timor-Leste, kung si Duterte kaya yan, panahon ni Duterte nag-request. Di ba? Iba rin yung may dating ka eh. Hindi naman natin kinakantsawan yung presidente ng Pilipinas ngayon. Pero parang tayo na nga nag-request. Okay, tatalakayin natin. Ano ba? Matagal ko na po natalakay ang secret deal niya. Sekreto nga. Nalaman nyo ba? Sabihin nyo. Nakakatawa no? Parang ang dami nakakatawan tao ngayon, no? Secret deal, secret deal. Alam po ninyo, kahit pa po may secret deal, ito ano na natin Kita nyo lahat talaga ngayon, imbis na lutasin natin yung problema sa West Philippine Sea, inuna muna natin tong NBI. Kung lang kayo, kasama sa topic natin yan. Okay. Ibig sabihin, kung tutuusin, tayo nga yung nag-request sa Interpol, di ba? Parang pwede nang i-shortcut sana yan. Anyways, pagbibigyan natin dahil sila naman ang humuli at nasa bansa na nila. Ang problema dyan, hindi pa po yan pwedeng masabing tagumpay kung mapagbibigyan naman si Teves. Kasi nag-apply si Teves ng ano tawag doon? Yung political asylum. Alam niyo yung mga political asylum. Parang yung ina-applyan niya ni para magka-idea lang kayo. Yan yung pag pinagbigyan ka ng isang bansa, nag-apply ka ng political asylum, na pagbigyan ka ng isang bansa, yung bansa na yun ang aampon sa iyo at poprotektahan kanya laban sa
atin. Parang yung si Season. Yan, Joma Season. Kahit maraming kaso si Joma dito, nag-apply siya ng political asylum sa Netherlands at tinanggap siya ng Netherlands. Yun po yun. No? Kaya delikado, delikado pa yung mga kaso kasi mawawala po yan. Kumbaga, hindi na po pag-uusapan yung kaso niyan kasi tinanggap siya as political asylum seeker. No? Ibig sabihin niyan, pinatutugis siya. Pinatutugis siya ng pamahalaan ng bansang pinanggalingan niya dahil sa kanyang political na paniniwala. Okay, tayo parang hirap pa si Tebes. Okay, so subaybayan po natin dyan. Yan po makikita kung gaano kahusay yung ating mga abogado. Kasi kung pinagbigyan yung political asylum, matutulad na yan kay Joma Season. Hindi kakasuhan yan doon. Parang guess siya ron. Hanggat hindi siya umalis, sagot siya ng Timor-Leste. Okay? Pero hindi natin alam kung ano pong mangyayari. So subaybayan lang natin. Kaya lang parang napakasakit naman yung tayo nag-request para hulihin si Tebes, di ba? Yung Pilipinas yung nag-request para hulihin si Tebes. Tapos nung nahuli, hindi natin makuha. Parang there's something West Philippine Sea. Matagal na po to. Pagkaupo pa lang yata ni PBBM, binombit na tayo ng tubig, di ba? Magdadalawang taon na, binobombit pa rin tayo ng tubig, hinaharang pa rin yung barko natin. Tapos parang proud na proud pa. Alam niyo kung ako ang vlogger ni PBBM o pro-admin vlogger ako, hindi ba nakakahiya na yun na nagsimula ka pa lang, kasi simula mo pa lang, yan pa lang yung mabigat na problema na dumating sa'yo, kung tutuusin. Yung iba, kayo na may kagagawan, yung grupo na ng administrasyon. Yung mga problema sa Duterte, problema yan na nilikha ni Martin Romualdez. Yung pag-aalboruto ni Tatay Digong, nanahimik na nga yan. Si Tatay Digong, konting payo, konting po na lang, pero never po yan na nanawagan ng mga rally-rally. No? Pero buhat nung tinira nyo si Inday, actually, kagagawan nyo. Kagagawan nyo kung bakit may problema kayo sa mga Duterte. Di ba? Okay. Ito po, kasi simula pa lang. Yung West Philippine Sea po, baka mamaya pag nag-suggest ako, humanga kayo sa akin. Bumaliktad kayo sa mga amo nyo. Di ba? May dalawa akong suggestion, pero i-discuss muna natin. Okay? May dalawa akong suggestion dyan. Kita mo, sinasagot ko kayo. Ito naman, sasagutin naman natin dito yung mga secret deal. Dito sa FB, ang concern nila, secret deal. Ito naman, ang question dito ay, ano ang suggestion mo? Kita nyo naman. Talagang si Badong, hinihintay na kung ano yung suggestion ni Badong. Anyways, simula pa lang. Ilang buwan pa lang, di ba? Binombit na tayo. Issue yan nung una. Nagwawala si Subiri, no? Boycott China! Lahat ng produkto ng China, i-boycott natin. Ano po nangyari? Walang sumunod. Walang sumunod. Nakakahiya, walang sumunod kay Subiri. Made in China pa rin po yung mga pinanonood natin, ay yung mga produkto natin, no? Marami pa rin po produkto natin made in China. Nagresulta pa nga yan, kung hindi ako nagkakamali, na marami pong produkto tayo tulad ng mga saging, di ba? Sa buwisit ng China sa atin, hindi na sila bumibili. Nabawasan yung export natin. Anyways, tagal ng problema, magdadalawang taon na. Wala naman tayong naririnig na konkreto, no? Problema po ng Pilipinas yan eh. Sa totoo po, yan po ay problema ng Pilipinas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.